Minsan, may mga pag-ibig na hindi agad tinatanggap. May mga pusong tila basarado na sa posibilidad. Mga matang sanay sa disiplina at distansya. At mga damdaming pilit itinatago sa likod ng pagiging seryoso. Pero paano kung may isang taong handang kumatok ng paulit-ulit? Isang taong hindi natitinag sa lamig ng pagtanggi at naniniwalang kahit gaano pa katigas ang puso, kaya nitong maibsan ng tapang at katapatan ang pinakamatigas na puso. Sa kwentong ito, masasaksihan natin kung paano unti-unting nabasag ang katahimikan ng isang PE teacher dahil sa isang estudyanteng hindi marunong sumuko. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa channel para updated ka sa mga bagong BL kwento. I-click ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng mga susunod pang episode. Shoutout kay Tony Villa mula Santa Mesa, Manila sa suporta at pagmamahal sa M2M Desires. Salamat sa panonood at tiwala sa aming kwento. Tara, simulan na natin ang kwento. Ako si Nico, third year college sa kursong engineering. At ang best friend ko, si Erwel. Matagal ko na siyang kaibigan mula pa noong high school namin. Magkasama kami sa lahat, sa klase, sa kainan, sa uwian. Pero ngayong semester, may bagong kalokohan itong si Erwel na hindi ko talaga inaasahan. Nagsimula ito nang dumating ang bagong PE teacher namin. Si Sir Dave ang pangalan niya. Bagong-bago pa lang siya sa aming paaralan. Sabi ng mga estudyante, galing daw siya sa isang kilalang university sa Maynila. Nag-resign daw siya roon at naghahanap ng mas mahinahong lugar para magturo. At napili niya ang aming paaralan. Nang unang pumasok si Sir Dave sa PE class namin, parang natahimik ang buong gym. Dahil sa laki niya, matangkad siya, malapad ang balikat, at puting polo ang suot na medyo masikip sa katawan niya dahil sa laki ng braso. Mga 33 taon siguro siya, mga 10 taon ang tanda sa amin. Nakatayo siya sa harap namin, may magandang tindig, hawak ang whistle at clipboard. Good morning, I'm Sir Dave, your new PE instructor. I expect discipline and effort in this class, no excuses. Mahigpit ang mukha niya. Hindi siya ngumingiti. Seryosong seryoso. Tapos sa kabilang banda ko, narinig ko ang mababang bulong ni Erwel. Pre, ang gwapo niya. Ang laki pa ng Erwel. Pigil ko agad. Ng clipboard niya, pre. Ang laki ng clipboard niya. Anong iniisip mo? Tiningnan ko siya. Nakangisi siya. Alam ko agad noon pa lang na magiging magulo ang semester na ito. Kasi kapag may gusto itong si Erwel, walang makakahadlang sa kanya. At yung tingin niya kay Sir Dave, yung tingin na iyon, pamilyar na sa akin. Yung tingin ng isang taong sisirain ang kapayapaan ng isang inosenteng tao. Matapos ang klase, habang naglalakad kami pabalik sa building namin, nagsalita na si Erwel. Pre, napansin mo ba yung PE teacher natin? Napansin ko. At napansin ko rin yung mukha mo kanina. Anong mukha? Wala. Normal lang. Erwel, kilala kita ng 10 taon. Natahimik siya saglit. Tapos ngumiti ulit. Pre, ang gwapo niya talaga. At ang laki ng... Wag mo nang ituloy yan. Ng arms niya, pre. Arms. Ang laki ng arms niya. At malapad ang likod niya. Napansin mo ba? Buntong hininga lang ang naging sagot ko. Alam ko na kung paano magtatapos ang lahat ng ito. Hindi ako sigurado kung kailan. Hindi ako sigurado kung paano. Pero alam ko na may mangyayari. At hindi ko mapipigilan itong si Erwel. Kahit gusto ko,
Kuya Will, 2 linggo ang lumipas mula nang dumating si Sir Dave. Sa loob ng 2 linggong iyon, hindi pa rin siya ngumingiti kahit minsan. Seryoso siya sa klase, mahigpit pagdating sa attendance. At kung may estudyanteng late dumating, ay naku, pinalalayas niya palabas at pinapagawa ng 30 beses na jumping jacks bago papayagang pumasok. Natatakot sa kanya ang karamihan ng estudyante, maliban sa isa. Pre, bibigyan ko siya ng snacks mamaya pagkatapos ng klase. Balita sa akin ni Erwel habang nagpe-PE kami. Tumatakbo kami sa track at mukhang suwabe lang siya habang nagpaplano. Erwel, huwag! Bread lang pre, cheese bread. Pinili ko sa kantin. Erwel, at juice. 2 juice. Para pareho kaming may juice. Bakit 2? Para kayong 2. Para kung mag-alok siya sa akin, may juice na ako. At kung ayaw niya ng juice, pwede ko nang sabihin na para lang talaga para sa kanya yung isa. Napahinto ako sa pagtakbo. Pre, ikaw ba ay may plano sa bawat possible na senaryo? Ngumiti si Erwel. Pre, naghanda ako. At totoo nga, pagkatapos ng klase, habang pawisan pa kami at tahimik pa si Sir Dave na nagre-record sa clipboard niya, lumapit na si Erwel. Hawak-hawak niya ang cheese bread at juice. Nakangiti. Sir, para po sa inyo. Tumingin si Sir Dave sa kanya, mabagal. Tiningnan ng cheese bread, tiningnan ng juice, tiningnan uli si Erwel. Bakit? Kasi po mukhang pagod na po kayo, sir. Nagtatrabaho na po kayo ng nagtatrabaho. Tama lang po na may mag-aalaga sa inyo. Matagal na tumingin si Sir Dave kay Erwel. Hindi pa rin siya ngumingiti. Anong pangalan mo? Erwel po, sir. Erwel, mag-aral ka na lang ng mabuti kaysa mag-alaga sa teacher mo. At ibinalik niya ang clipboard sa ilalim ng braso niya at lumakad palayo. Naiwan si Erwel. Nakatayo. May hawak na cheese bread at juice. Lumakad ako papunta sa kanya. Sabi ko sa'yo, pre, sabi niya. Hindi pa rin nawala ang ngiti niya. Sinabi niya ang pangalan ko. Erwel, tinanong niya ang pangalan ko, pre. Ibig sabihin nun, may interest siya. Ibig sabihin nun, gusto niyang malaman kung sino ang mag-aalok sa kanya ng cheese bread na hindi niya hiniling. Same thing lang yan, pre. Sabay kinagat niya ang cheese bread na para kay Sir Dave. Naiwan akong nanghihina. Kuya Will, simula noon araw-araw, may bagong plano si Erwel. At araw-araw, naroroon ako bilang saksi. At minsan, bilang hindi kusang loob na kasangkot. Isang araw, nagpanggap siyang naligaw papunta sa faculty room kung saan nag-iisang nag-o-overtime si Sir Dave. Sir, nasan po ba ang CR? Tanong ni Erwel. Tumingin si Sir Dave sa kanya mula sa desk niya. Erwel Reyes. Opo, sir. Ngumiti si Erwel. CR is at the end of the hallway. You passed it on your way here. Ay oo nga po. Sorry, sir. Medyo malabo po kasi ang mata ko lately. Baka kailangan ko na ng salamin. Then get glasses. Opo, sir. Habang nandito na po ako, kumain na po ba kayo? Matagal na tumingin si Sir Dave kay Erwel. Mayroon ka bang ibang dahilan para nandito ka? Wala po. CR lang talaga. CR is that way. Itinuro niya ang pintuan. Sige po. Salamat sir. Maganda po pala ang relo ninyo. Bagay na bagay po sa mapupulang kamay ninyo. At lumabas si Erwel bago pa makasagot si Sir Dave. Naghihintay ako sa labas ng faculty room. Lumabas si Erwel na nakangisi. Ano nangyari? Tanong ko. Sinabi niyang mapula ang mga kamay ko. Hindi yan sinabi niya, sabi mo yan. Pero hindi niya itinanggi pre. Erwel, at napansin ko na meron siyang larawan sa desk niya. Tumigil ako. Larawan? Ng sino? Ng isang matanda. Lolo o lola siguro. O magulang. Hindi ko pa masigurado. Pero iisa lang ang larawan niya sa desk.
Ibig sabihin nun, pre, walang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, walang babae sa buhay niya. Walang girlfriend. Walang asawa. Iisa lang ang larawan at lumapa. Nakatitig si Erwel sa kawalan. Parang genius na natuklasan ang sagot sa pinakamahalagang tanong sa mundo. Libre pa siya, pre. Buntong hininga ako muli. Kinabukasan, lumayo na ako ng upuan ko sa gym kapag PE class para lang hindi ako makita ni Sir Dave kasama si Erwel. Natatakot akong mapahamak na rin ako. Pero hindi rin ako nakaiwas. Nico, tawag ni Sir Dave sa akin isang hapon. Napatigil ako. Sir, kasama mo si Erwel Reyes? Dahan-dahan kong iniharap ang katawan ko sa kanya. Best friend ko po siya, sir. Tumingin kami ng matagal. Ang ganda ng mukha ni Sir Dave kapag malapit ka. Pero intimidating. Parang estatwa na masyadong perpekto para lapitan. Sabihin mo sa kanya na tumigil na sa mga paligoy-ligoy na pagdating sa faculty room. May CR sa labas ng building nito. Opo, sir. At sabihin mo sa kanya na ang cheese bread na ibinibigay niya ay ibinibigay ko sa janitor. Napalunok ako. Po? Dahil hindi ako kumakain ng cheese bread. At lumakad na siya palayo. Sinabi ko kay Erwel ang lahat. Ang naging reaksyon niya? Bumili siya ng iba't ibang snacks kinabukasan para malaman kung alin ang gusto ni Sir Dave. Kuya Will, hindi lahat ng magandang bagay ay pinaplano. Minsan, ang tadhana mismo ang gumagawa ng daan. Isang Miyerkules ng hapon, katatapos lang ng PE class, nagmamadali si Erwel dahil may gagawin siya sa ibang klase niya. Kaya naiwan ako sa gym para kunin ang bag ko na nakalimutan ko sa bleachers. Mag-isa na lang ako sa gym. Tahimik, malungkot. Oh, akala ko. Kasi nang lumingon ako, naroon pa pala si Sir Dave sa isang tabi ng gym, nag-iisa, nagsasanay ng basketball. Hindi niya ako napansin. Nakatuon ang buong atensyon niya sa ring. Paulit-ulit siyang nag-shoot ng bola. Matipuno ang bawat galaw niya. Seryoso ang mukha niya. Kinuha ko na ang bag ko at maingat na lumakad palabas para hindi siya magalit. Pero sa kasamaang palad o sa kabutihang palad depende sa pananaw, tumalbog ang bola ni Sir Dave palayo sa ring, diretso sa aking direksyon. At bago pa ako makalayo, natamaan na ako ng bola sa binti at natumba sa floor ng gym. Oh, narinig ko ang mabilis na yapak. Tumingin ako pataas. Naupo na sa tabi ko si Sir Dave. Tumingin siya sa binti ko. Nasugatan? Hindi po sir, okay lang po. Tumayo akong mabilis o sinubukan ko. Pero medyo nanghina ang tuhod ko, kaya nanatili pa rin ako sa lupa. Nangyari ang hindi ko inaasahan. Iniabot ni Sir Dave ang kanyang kamay para tulungan akong tumayo. Ilang segundo akong natulala sa kamay na iyon. Malaki. Mapula nga. Katulad ng sinabi ni Erwel. Matipuno. Hinawakan ko. Tinulungan niya akong tumayo. Madali lang para sa kanya, parang wala lang ang bigat ng katawan ko. Pasensya. Hindi ko sinadya. Sabi niya. Mahinahon. Hindi pabaya. Totoong sinasabi niya. Okay lang po sir. Ako rin po kasi hindi nag-ingat. Umupo ka muna. Itinuro niya ang bench sa tabi. Hayaan mong tignan ko. Sir, hindi naman kailangan. Umupo ka. Umupo ako. Lumuhod siya sa harap ko. Itong malaking lalaki na lumuhod, dahan-dahang tiningnan ng binti ko. Pinindot ng kaunti ang paligid ng tuhod. Masakit? Konti lang po. Tumango siya, tumayo. Huwag ka munang mag-jogging bukas. Ipahinga mo muna ang tuhod. Pero sir, PE bukas. Sabi ko, pahinga. May problema. Wala po. Lumayo na siya para kunin ang bola niya. Pero bago pa siya makalayo ng husto, nagsalita ako nang hindi ko sinadya. Sir, regular po kayong nag-e-ensayo dito pagkatapos ng klase. Huminto siya, hindi lumingon agad. Tapos dahan-dahang lumingon. Bakit? Wala po.
Curious lang. Matagal siyang tumingin sa akin. Tapos sa dingding. Tapos sa akin ulit. Minsan. At yun lang, lumakad na siya ulit. Pero para sa akin, isang malaking bagay ang nangyari doon. Dahil ngayon, may alam na akong isang bagay tungkol kay Sir Dave na hindi pa alam ni Erwel. Kuya Will, syempre, sinabi ko kay Erwel. Bakit ko pa sinabi? Mabuting tanong. Hindi ko pa rin masagot hanggang ngayon. Pre, hawak ni Erwel ang aking balikat. Binabago-bago ang lapit ng mukha niya sa akin. Tinulungan ka niya, lumuhod siya, tiningnan ang binti mo. Tinulungan niya lang. Normal lang yun. Normal? Hindi normal yun. Mahigpit siya, seryoso siya. Hindi siya yung tipo ng teacher na ganun ka-considerate. Ibig sabihin nun ay, Erwel, wag mong sabihing may feelings siya. May feelings siya. Erwel, o kahit wala pang feelings, may potential na maging may feelings. Binitawan niya ang balikat ko at nagsimulang maglakad paikot-ikot. Ugali niya iyon pag nag-iisip ng malalim. Kailangan ko ng bagong strategy, pre. Ang cheese bread at juice ay hindi gumana. Ang pagpunta sa faculty room ay hindi rin gumana. Pero ang aksidente ay nakapag-open ng pinto. Hindi ito pinto. Nagpigil lang siya sa isang batang nahulog. Pre, lumuhod siya. Wala akong masabi. Kinabukasan, naghintay si Erwel sa labas ng gym pagkatapos ng lahat ng klase. Alam niya na nagpa-practice doon si Sir Dave dahil sinabi ko. At nang lumabas si Sir Dave ng gym bandang 5:00 ng hapon, naroroon si Erwel. May dalang 2 bote ng malamig na energy drink. Sir! Tumakbo si Erwel papalapit. Nakangiti siya. Huminto si Sir Dave. Tiningnan siya. Tiningnan ang energy drink. Tiningnan siya ulit. Erwel Reyes. Sir po, para sa inyo. Iniabot ni Erwel ang isang bote. Siguradong pagod na po kayo pagkatapos ng practice. Malamig pa po ito. Tiningnan ni Sir Dave ang bote. Hindi kumuha. Paano mo nalaman na nag-practice ako? Sandali lang natigilan si Erwel. Chismis po sa school, sir. Lahat ng estudyante dito ay nakakaalam. Alam ko na alam ni Sir Dave na kasinungalingan iyon. Alam niyang mula sa akin ang impormasyon, pero wala siyang sinabi tungkol doon. Hindi ako umiinom ng energy drink. Ngumiti pa rin si Erwel. Tubig po ba mas gusto ninyo? O juice? O Erwel? Po? Matagal silang nagtinginan. Bakit? Tanong ni Sir Dave. Maikli, malinaw, diretso. Medyo nagulat si Erwel sa direktang tanong. Pero si Erwel ay si Erwel. Hindi siya nagulat ng matagal. Kasi po gusto ko po kayo, sir. Pinakamatagal na katahimikan na naranasan ko sa buhay ko. Hindi kumibo si Sir Dave. Halatang hindi niya ito inaasahang sasabihin ng estudyante niya. Nakatayo siya roon, hawak ang bag niya, nakatingin kay Erwel, at sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa school, nawala sandali ang mahigpit na ekspresyon sa mukha niya. Hindi siya ngumiti, pero nawala ang tigas. Umuwi ka na, sabi niya sa wakas, at lumakad na siya palayo. Naiwanan si Erwel na may hawak na 2 energy drink. Lumakad ako papalapit sa kanya. Pre, hindi siya nagalit. Bulong ni Erwel. Napatingin sa akin ng malapad ang mata. Erwel, kapag hindi siya nagalit, pre, hindi ibig sabihin nun ng kahit ano, Erwel. Ibig sabihin nun ay nag-isip siya bago sumagot. Dahan-dahang ngumiti si Erwel. Ibig sabihin nun ay hindi niya basta-basta tinanggihan. Napalunok ako. Kasi kahit ayaw kong aminin, may punto si Erwel. Isang Biyernes, katapusan ng linggo, bago mag-sem break ng isang araw. Maaraw, mainit, at si Erwel ay may lagnat. Hindi niya gustong mag-absent,
Pero pinilit ko siyang umuwi pagkatapos ng unang 2 klase namin dahil halatang hindi na kayang-kaya ng katawan niya ang init at ang trangkaso. Pre, pero si Sir Dave, Erwel, umuwi ka na. Pero uuwi ka o tatawagan ko si nanay mo. Umuwi si Erwel at ako bilang mabuting kaibigan ay dumaan sa gym pagkatapos ng klase para kunin ang jacket ni Erwel na naiwan niyang nakasabit sa bleachers. Naroon si Sir Dave. Nag-practice ulit. Bola. Ring. Paulit-ulit. Kinuha ko ang jacket at maingat na lumabas na sana. Nico, napatigil ako sa pintuan. Lumingon. Nakatayo na si Sir Dave. Hawak ang bola. Nakatingin sa akin. Nasaan si Erwel? Tanong niya. May lagnat po siya, sir. Pinawi ko. Tumango si Sir Dave. Sandali lang. Tapos bumalik siya sa pag-shoot ng bola. Dapat umalis na ako pero sa dahilan na hindi ko maintindihan, nanatili ako. Sir. Pasensya na po kayo kay Erwel. Alam kong nakakainis siya minsan. Medyo napapasobra siya sa inyo nitong mga nakaraan. Wala naman siyang masamang intensyon. Huminto si Sir Dave. Sinalo niya ang bola at napatingin sa akin. Alam ko, nagulat ako. Po, alam ko na walang masamang intensyon si Erwel. Umupo siya sa bench. Pinagmamasdan ng bola sa mga kamay niya. Nakakainis lang kasi hindi ko alam kung paano harapin. Dahan-dahang lumapit ako at umupo sa kabilang dulo ng bench. Malayo pa rin. Ligtas na distansya. Wala po kayong kailangang gawin, sir. Si Erwel po talagang ganyan. Pag gusto niya ng isang bagay, hinahabol niya. Bata pa siya. 19 na po siya, sir. Bata pa rin. Nagtinginan kami sandali. Kayo po, sir, ilang taon na po kayo? Tanong ko bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Hindi agad sumagot si Sir Dave. Bakit? Wala po. Curious lang. Gaya ng dati. May bahagyang nagbago sa mukha ni Sir Dave. Hindi ko masabi kung ngiti ba yon o hindi. Pero medyo lumuwag ang matigas niyang ekspresyon. 31. 12 taon ang pagitan nila ni Erwel. Ang laki naman ng agwat ng edad ninyo ni Erwel. Sabi ko nang hindi nag-iisip. Tumingin sa akin si Sir Dave ng matalim. Hindi ko sinabi na may pagitan. Hindi rin po ako nagsabing meron. Sinabi ko lang na malayo ang agwat. Matagal niya akong tiningnan. Tapos, sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa paaralan namin, bahagya siyang humiti. Hindi kitang-kita, hindi rin halata. Pero totoo. At sa tingin ko, noon ko naunawaan kung bakit ayaw tumigil ni Erwel. Kinabukasan, sinabi ko kay Erwel ang lahat. Lahat ng nangyari nung pumunta siya sa bahay namin. May dalang lugaw siya. Obvious kung para kanino ang lugaw, pero hindi ko na ito gustong pag-usapan. Pre, umupo si Erwel sa aking kama, nakatingin ng malalim sa akin. Ngumiti siya? Tanong niya. Konti lang. Ngumiti pa rin. Pre, ngumiti siya. Erwel, may lagnat ka pa. Okay na ako. Ngumiti siya, pre. Sa iyo lang ba siya ngumiti o pati na rin sa sarili niya? Nakatingin sa akin siya, kaya sa akin ata. Nanahimik si Erwel. Matagal. Habang nanahimik siya, nakita ko sa mukha niya ang isang bagay na hindi ko madalas makita. Hindi siya ngumiti. Seryoso ang ekspresyon niya. Parang nag-iisip ng malalim. Pre, sabi niya sa wakas. Gusto ko talaga siya. Alam ko, hindi yung gusto lang na panandalian. Gusto ko siyang makilala. Ang buhay niya. Bakit siya seryoso? At kung sino siya sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya. Tumingin ako sa kanya. Ito ang Erwel na hindi nakikita ng ibang tao. Ang Erwel sa ilalim ng lahat ng katatawanan at kakulitan at cheese bread na may mapagmahal na layunin. Bakit di mo sabihin yan sa kanya? Tanong ko. Paano ko sasabihin, pre? Kapag lumalapit ako, parang palaging may pader. Kausapin mo siya. Seriously kausapin.
Wala nang cheese bread, wala nang juice, wala nang paligoy-ligoy. Diretso. Matagal kaming nagtiningan. Sasabihin ko sa kanya bukas, pre. Kinabukasan linggo. Walang klase. Pero nagpunta si Erwel sa school. Alam niyang may sports event doon. At si Sir Dave ay bahagi ng organizing committee. Natagpuan niya si Sir Dave sa labas ng gym, mag-isa, nagbabasa ng listahan. Hindi na nagdala ng pagkain si Erwel. Sir, tumingin si Sir Dave sa kanya. Erwel Reyes, walang klase ngayon. Opo, sir. Pero gusto ko po kayong kausapin ng diretso. Wala pong paligoy-ligoy. Tiningnan siya ni Sir Dave ng ilang sandali. Tapos itinabi ang listahan niya. Sige. At nagsalita si Erwel. Para sa unang beses, walang biro, walang kalokohan. Sir, alam kong estudyante ako at teacher kayo. Alam kong malayo ang edad natin. Alam kong naiinis kayo sa lahat ng ginagawa ko. Pero gusto ko talaga kayong makilala. Ang totoong kayo. Hindi kailangan na maging kami tayo. Gusto ko lang maging kaibigan ninyo. Simula doon. Kung wala pang mangyari, okay lang. Pero gusto kong subukan. Nanahimik si Sir Dave. Matagal. Ang haba ng katahimikan para bang tumigil ang mundo sa paligid namin. Paano mo nalaman? Sabi ni Sir Dave na nag-e-ensayo ako sa gym pagkatapos ng klase. Medyo nagulat si Erwel. Po, sinabi mo na chismis sa school. Pero kasinungalingan yon. Sinabi sa iyo ni Nico. Napalunok si Erwel. Po, opo sir. Si Nico po ang nagsabi. Tumango si Sir Dave. Honest ka pala kapag tinanong ng direkta. Palagi po sir. Kapag may nagtatanong ng diretso, diretso rin po ang sagot ko. Matagal na tiningnan siya ni Sir Dave. Tapos muling kinuha ang listahan niya. Bukas, pagkatapos ng PE class dito sa gym, dalin mo ang bag mo. Po? Magkwentuhan na lang tayo para mas mabuti nating makilala ang isa't isa. At muling nagbasa ng listahan. Umuwi ka na. Lumakad na si Erwel palayo. At nang sapat na ang layo niya, noon lang siya ngumiti. Ang pinakamalawak ng ngiti sa lahat ng ngiti niya mula pa nung una. Kinagabihan noon, nag-text si Erwel sa akin. Sabi ni Erwel, pre, pumayag siya. Sabi ko, alam ko, kasama ko siya ngayon habang nag-uusap kayo. Sabi ni Erwel, what? Sabi ko, nagbibiro lang. Anong sinabi niya? Sabi ni Erwel, bukas daw makikipag-usap siya sa akin. Sa gym. Pagkatapos ng PE, sabi ko, sige, buti naman. Sabi ni Erwel, pre, sabi ko, ano pa? Sabi ni Erwel, parang na-stress ako sa kaba. Sabi ko, haha, relax ka lang. Kaya mo yan. Natawa ako ng malakas sa harap ng screen ko. Kinabukasan, pagkatapos ng PE class, naghintay ako sa labas ng gym. Hindi ko nais pumasok. Espesyal ang sandaling iyon para kina Erwel at Sir Dave. Pero nandito naman ako. Kapag kailangan nila ako, nandito lang ako. Sa loob ng gym, habang nag-iingay ang buong campus sa labas, dalawa silang nakaupo sa magkatabing bench. Si Erwel at si Sir Dave na ngayon ay hindi na Sir Dave sa oras na iyon, kundi si Dave lang. At nagkwentuhan sila tungkol sa buhay sa Maynila, tungkol sa pag-resign ni Dave, at tungkol sa pamilya niya na makikita sa larawan sa kanyang desk. Ang ama niyang namatay 2 taon na ang nakakaraan. Iyon ang dahilan kung bakit nag-resign siya at lumipat ng lugar. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang huminga. Nakinig si Erwel. Hindi nagsalita ng walang dahilan. Nakinig lang. Tungkol naman kay Erwel, nagsalita siya tungkol sa pagiging bunso sa kanilang magkakapatid. Palagi siyang pinagtatawanan ng mga nakatatanda niyang kapatid. Kaya sanay siyang gumawa ng paraan para mapansin. Sanay siyang ngumiti at maging masaya. Kahit hindi ito palaging madali, kaya ganoon siya. Lagi siyang lalapit, palaging magdadala ng pagkain, palaging susubukang magdala ng ngiti sa mga taong seryoso.
Dahil para sa kanya, ang tao na pinakaayaw ngumiti ay ang pinakakarapat dapat na pagtuunan ng pagmamahal. Nang marinig iyon ni Dave, dahan-dahan siyang tumingin kay Erwel. At sa unang pagkakataon, hindi yung maliit na ngiti na nakita ko, totoong ngumiti si Dave. Hindi lang sa labi, pati sa mga mata. "Ang corny mo pala," sabi niya. "Opo," sagot ni Erwel. Nakangiti rin. "Corny pero totoo." Sandaling nagtinginan sila. "Hindi pa rin kita tinatanggap, ha?" sabi ni Dave. "Kailangan mo pang patunayan na seryoso ka." "Okay lang po iyon," sagot ni Erwel agad. "Handa po ako, matagal pa akong mag-aaral dito." "Baka sobra pang matagal," sabi ni Dave. Pero ngumiti pa rin siya habang sinasabi iyon. At yun, hindi pa sila. Hindi pa sila ang lahat. Pero nagsimula na. Sa labas ng gym, narinig ko ang lahat. Hindi ko sinasadya. Malapit lang ako sa kanila. Pero narinig ko. At nang lumabas na si Erwel pagkaraan ng 1 oras, pumunta siya diretso sa akin, nakatayo sa tapat ko at tiningnan ako ng matagal. "Pre," sabi niya. Salamat." Tumingin ako sa kanya. "Para sa ano?" "Sa lahat. Sa pagsunod sa akin. Sa pagbabantay. Sa pagsasabi na kausapin ko siyang diretso." Huminga ako. "Sige na. Walang anuman. Pre, in love ata ako. Alam ko. Matagal ko nang alam." Tumawa si Erwel. Malakas, magaan. Yung tawa niya na kahit galit ka sa kanya, ay natatawa ka rin. At habang naglalakad kami pa uwi sa labas ng campus, iniisip ko ang lahat ng nangyari. Ang cheese bread, ang juice, ang faculty room, ang aksidente, ang lugaw, ang lahat ng kakulitan na walang kapag-urang ginawa ni Erwel para sa isang taong hindi pa niya lubos na nakikilala. At sa lahat ng iyon, isang bagay lang ang naisip ko. Ang pinakamatigas na puso ay mababago ng pinakatapat na tao. Kahit na ang puso ng isang seryosong PE teacher na hindi ngumingiti. Kahit na ang puso ni Dave. Kaya lang, hindi ko pa nasasabi kay Erwel na nung huli kaming nag-usap ng mag-isa ni Dave sa gym, bago pa man lumapit si Erwel kinabukasan at sabihin gusto niyang maging kaibigan niya, nag-text na pala si Dave sa akin. "Ang kaibigan mo, sino ang nagturo sa kanya ng ganitong tapang?" Tinanong ko siya kung bakit niya tinanong iyon. Sagot niya, "Dahil gusto ko ring malaman para makapagpasalamat." Hindi ko pa ito sinasabi kay Erwel. Kinagabihan ng parehong araw, nag-text si Erwel sa akin. "Pre, ang weird, pero okay lang. Mas magaan ang pakiramdam ko. Ngumiti lang ako sa screen. Alam ko na kahit hindi romantic, may nangyari. May connection." Kinabukasan, pagkatapos ng klase, lumapit si Erwel sa gym. Wala nang daladalang cheese bread o energy drink. Simple lang siya. Hawak ang bag niya, nakangiti ng tapat. Nakita niya si Dave sa kabilang dulo, nag-aayos ng equipment. Lumapit siya ng maingat. "Sir, Dave," tawag niya. Tumingin si Dave. Hindi siya ngumiti kaagad pero may init sa kanyang mata. "Kamusta, Erwel?" tanong niya. "Okay po. Salamat po sa nakaraang usapan natin," sagot ni Erwel. "Hindi ko po inaasahan na maintindihan niyo ako, pero salamat." Nagtagal sila sa katahimikan, hindi awkward, hindi tense, simple lang, totoo. "Alam mo, Erwel," sabi ni Dave sa wakas, "hindi ko sinasabi to madalas pero gusto kong maging kaibigan mo. Totoo." Nakangiti si Erwel. "Po? Talaga po?" "Oo. Sa tingin ko, handa na rin ako makipag-usap ng normal. Hindi teacher-student mode lang. Friends lang tayo." Tumango si Erwel. Para sa kanya, iyon na ang pinakamahalagang bagay. Hindi romantic, pero mas malalim kaysa sa kahit ano pang pinapangarap niya noon. At iyon ang simula. Hanggang sa ngayon, magkaibigan pa rin sila. Nagkakausap, nagtatawanan, nagbabahaginan ng kwento sa buhay at sa sports.
Wala ng cheese bread schemes. Wala ng overthinking. Simpleng friendship na punong-puno ng tiwala at respeto. Minsan, ang pagmamahal ay nakikita sa pagkakaibigan na hindi kumukupas, sa presensya at suporta na laging nandyan para sa isa't isa. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Will. Salamat po sa pakikinig. Salamat, Nico, sa pagbabahagi at pagtitiwala mo sa amin. Mga listeners, habang binabasa ko ang kwento ni Nico, Erwel at Dave, hindi ko maiwasang mapaisip. Gaano ba kalakas ang isang simpleng hello na sinabi ng buong tapang? Si Erwel, itinaya niya ang sarili niya, hindi lang para sa pagkakataon, kundi para sa katotohanan ng nararamdaman niya. At yun, para sa akin, ay karapat dapat igalang. Kung may mensahe man ako sa nagpadala ng kwentong ito, huwag pigilan ang sarili sa posibilidad ng tunay na koneksyon. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat dapat mahalin. Kailangan mo lang maging tapat sa kausap mo at una sa lahat sa sarili mo. At sa atin, mga ka-desires, ano ang iniisip nyo? Tama ba ang ginawa ni Erwel? Kung kayo si Nico o si Dave, paano kayo tutugon? I-share ang inyong mga saloobin sa comments. Baka may makarelate sa inyo doon. Kung bago kayo rito at gusto pa ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na sa channel at i-click ang notification bell para lagi kayong nandito tuwing may bagong confession na ibabahagi. Hanggang sa susunod na kwento, mga ka-desires, tandaan, kahit madalas manahimik ang puso, ikaw pa rin ang may hawak kung kailan ito magsasalita.